Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome mga kaagapay dito sa 702 DZS Heartline ngayong Friday night, and we are so happy to be here with you once again. Mga kaagapay, anong balita sa inyo? At talagang nasa kalagitnaan na tayo ng July. It's already the 12th of July. Thank you very much for those of you who have continually supported patuloy ang Heartline sa pagbibigay ng mga wisdom galing sa salita ng Diyos at galing din sa mga available na resources natin tulad ng aking kasama ngayon. Pero bago yan, salamat sa inyo na mga nagiging kaagapay natin every week, pati sa buong week. We thank you mga kasama, mga katoto, mga kachokoran, mga kapatid, kamag-anak, ka-churchmate. Ayan, lahat ng kayo na lahat ng K, ng mga letter K dyan, sige hilahin nyo na. Kayo na mga kaibigan, kayo na mga kaaway, kasama na rin yon. Eto na, madidinig nyo ang magandang balita. May mga pagbabago sa buhay. Welcome to sa inyo lahat. So greetings. Pero I want you to know na kasama nating very special guest. Kasama ko sa Alliance Graduate School noon. Kami naging magkaklase at talagang natutuwa ako sa papursigidong patuloy na pagka-counseling ni Ate. Walang iba kundi si Ate Sally Ladignon. Hello, good evening, Ate Sally. Hi, Pilo. So it's really a privilege, no? Na hanggang even outside ng ating Alliance Graduate School experiences, nagkikita-kita, nagti-team up pa rin tayo. Yes, oo, nakakatuwa dahil kasi tayo naman na mga counselor, talagang magtutulungan tayo, and talagang sa sobrang dami ng experience mo, Ate. We love that. Si Ate Sally ay nagko-conduct na ng counseling sa simula pa noong 56 siya. Pero ngayon, lampas ka na ng senior, ano? Ayun. Mag-70. Magsi-70 na. Alam nyo, yung counseling, ito kakaiba. Sa lahat ng trabaho, mas matanda, mas in demand, mas gumagaling. Dahil talagang experience-wise ang kailangan dito. Kaya nakakatuwa, nakasama ka namin, ano, Ate Sally. Si Ate Sally ay licensed guidance counselor. Pumasa siya sa PRC, sa guidance counseling licensure exam. At siya ay isang counselor dati na naging instructor sa Department of Counseling sa Alliance Graduate School. At siya rin ay kasama sa Living Wholeness, si Dr. David Nichols. Hello, Dr. Nichols! At nagtuturo sila ng lay counseling, nagtitraining sila sa mga churches. Ang ganda ng mga training niya. Saan nga ba to? Galing sa mission, saang country ang orientation ng Living Wholeness? Oo, nagsimula kasi ang Living Wholeness sa Australia. Yon. Tapos, dahil dun sa Christian Wholeness Framework na na-develop ni Dr. John Warlow, nag-start na doon. Pero yung Christian Wholeness Framework, 1980s pa eh. Oo, yeah. So ganun they begin to train. Asia. Oo. At saka ang ganda nun dahil kasi multicultural yung approach, ano? Kahit anong kultura. Wow, Saka Bible-based. Yes. Saka Bible-based. Bira lang tayo magkakaroon ng culture fair, tsaka culture sensitive na mga counseling experiences. Nako, sana ma-explore natin yan ng maigi at yung may mga participants dyan na gustong, mga kaagapay, kung gusto nyo matuto pa. Ayan, mamaya tanongin natin sa Ate Sally. At syempre, si Ate Sally ay marriage counselor at individual counselor sa VCF Katipunan sa UP Center Mall, right? Yes. Ayun. Welcome, Ate Sally. Good evening.
Good evening. Hope, happy to again, no, with our listeners. Oo. Naku, kalahati na ng taon at tayo naririto pa rin at nagpapatuloy sa pagbibigay ng mga karunungan na yan. Pero baka may gusto kang i-greet muna, Ate Sally. Go ahead. Oo, marami. Kaya lang, iniksian ko na yung listahan. Siyempre, sa aking pamilya, sa aking husband na si Edwin, mga anak Hi, ko, Kuya si Edwin. Ethel, si Ella, mga kasama ko dito sa bahay, yung aking kambal, no, si Ruby. Tapos, yung mga alaga namin na sina Justine, si Patty, at si JM. Of course, yung mga taga-Alliance Graduate School. Hi, Doc Yes, Ana. Hi, Doc Ging. Ma'am Si Ging. Pastor Jojo, si Doc Abby. Tapos, yung mga co-counselors natin na mga alumni, no? Yan. Marami yan. Nagkalat na sila. Hi, Oo nga. Tess, Owen. Ayan. Tapos, si Nawing, si Wilma, si Cheryl, si Coti, no? Si Coti Tikoti. at saka Yes. si Malu. Sa Ayan. inyo at yung iba pa nating mga kaibigan. May iba, oo, ang dami pa. Pastor Resty, kamusta ka na? Pastor Resty, yan, kasama dyan sa Olonga po. Sana one time, invite din kita uli. Ano? Ayan, si Doc June, Moises O si Artida. Doc June, oh. Hi, Ayan. Doc June. Hello, Doc June. Ayan. Dami nating natutuhan kay Doc June. Ayan. Yung mga professor po namin na talagang napakasisipag at talagang yung talino nila ay talagang in-impart sa amin. Salamat po ng marami at kami nagiging kagamit-gamit sa tulong po ninyo. Well, alam mo, Ate Sally, marami tayong mga kaagapay na nakikinig, ano? And so, I'm very happy na lahat kayo na nakikinig dyan, nabatiin namin kayo, no? Oy, by the way, Ate Sally, meron ka bang mga gustong i-promote? Baka meron kang activity na gusto mong i-promote muna bago tayo magtuloy. Una, yun yung lay counseling training na Hmm. using Christian Wholeness Framework. Kaya lang ito kailangan talagang ma-schedule malayo pa lang. O, Ah, kasi medyo diversified yung mga nagtuturo galing sa ibang Asian countries, mga gano'n. Kung So, kung gusto nila, then they can just contact me oo. about the Ayan. training. So, kailan ba yung ma-expect natin na date na yan? Baka kung sakali. Katatapos lang namin noong April 15 to Oo. 19 dito sa Victory Katipunan. At yung part A pa lang yun, yung part B noon, Mm. the same participants ay malamang sa March next year. So, ganun yung planning talaga na nakapaloob Ah, sa training na to. Oo. so sometime mga March next year, ganon. March next year. Oo. Right, alright, sige. Eh, abangan natin yan. Naku, napakaganda niyan. At panigurado, mayroong mga taong gustong maka-attend dyan. Kaya halina, mga kaagapay, salamat sa inyo sa pagpapatuloy na pakikinig dito. Helen Grace Tiempo, hello, good evening. Maring Makalinaw, Andy Palado, Nora Cancela, Ate Nanette Palencia, Nanette Naval, Manay Christy Hopanda, hello. Magandang gabi sa inyo. Salamat sa inyo sa pagpapatuloy na nag tawag dito. Patuloy sa pakikinig dito sa 702. Si yan, magandang gabi sa inyo. At syempre, marami pang iba na ating gustong batiin, ano? Sila Lian Halye, Lordan Malulyon, Don Cagas, Elvira Batuhan, Eugene Mendoza, Benji Mabini Martinez, Edwin Marquez, Monet Miel, Tess Almeda Bagtas, Dehan, Mario Basco, Teresa Francisco, Maring Makalinaw, si Alessandra Soto, Nora Cancela, hello, Ate Nanette Palencia, Nanette Dabal, Rosemary Eguito Estonio. Wow, thank you very much. Case Nora Salvador, Paulo Lugami Papa, Anthony Lopez, Beth Calawag, Senen Villanueva, Paul Howe, Armando Arellano, Peterin Sanchez, Del Dea, Del Dea Day. Wow, okay ha. Ang ganda pangalan mo. Gloria Lalik Di Mayuga, Edmond Garcia, Monina Baragino Ibesa, Gary Tansuico, Milagros Lapilot, Lani Katis Germar. Ako, mga kaibigan, mga kakatoto, marami pa kayo na aking i-greet sa pagpapatuloy ng ating Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman.
Kaya heto tayo ngayon kay Ate Sally. Tuloy-tuloy tayo na tatalakay ng mga questions ng ating mga listeners. So Ate Sally, ready na? Yes, hanggat kaya ng powers natin. Hours. Yes. And God will help us. Yan. Eto Amen. tayo. Kwentong pamilya, eto tanong. Paano ko po kaya i-deal ito? Kasi for 15 years, nasa corporate world ako. Pero 3 months ago ay nag-resign ako at nag-full-time housewife. Dahil wala mag-aalaga ng 4 years old kong anak eh. Masaya naman ako na makasama palagi anak ko. Pero nalulungkot ako. Ang feeling ko, nagka-personal crisis ako dahil from working to being a housewife, ang laking adjustment. Naku, ang daming ganyan, lalo na yung mga nasa executive position. Ano, sobrang busy na trabaho, tapos biglang pumunta sa bahay, biglang wala na yung kabisihan. Parang Mm-mm. nagulat. Ay, parang nanibago. Ano ba? Ano kaya magandang gawin dito, ate? Ano bang explanation natin dito, Ate Sally? Para tuloy na alala ko yung panahon ko. Ay, oo. Kasi dati 30 nasa years government din ka. service ka din eh, no? 30 years ako corporate life, government and private. Dumarating talaga sa buhay ng isang tao ang paggawa ng desisyon. Oo. Ibig sabihin, pagtutok sa prioridad kung ano meron ka sa present. Yeah. At yung sa ano na to, sa paggawa ng choice kasi to this is where we are empowered to do. Mm-mm. Katulad ng kwento ng isa nating tagapakinig na gumawa siya ng isang desisyon na napakahalaga sa kanyang buhay. Mm-mm. Oo, pero mukhang ngayon ay nagsabi siya na nagkaka-personal crisis siya Oo. dahil nga yung transition, Mm-mm. yung adjustment na para sa kanya ay isang malaking adjustment. Kasi 15 years Pero nagwo-work. hindi kaya adjustment lang to. Ibig sabihin, makaka-adjust din siya, magagamayan o kaya makakasanayan din. Posible kaya gano'n? Oh, natural naman talaga nag-a-adjust tayo for every Oo. transition sa buhay. Ang Yes. maganda nito, napa-review tuloy ako nung career guidance natin, yung career, mga theories natin sa Theories career ng career, guidance. oo. Kasi dumadating kasi tayo na ang tingin natin minsan sa buong buhay natin, dapat ang tingin natin parang rainbow yan Oo, yan. rainbow na merong yung mga layers of colors, pwede nating yung sinasabi ni Donald Super, no, Yan. na teorya niya, merong mga life roles sa Mm. iba-ibang life stages ng tao. So, bawat... Dalawa nga yung, Mm. dalawa yung life stage dito na binigay ng ating tagapakinig. Nung nagtatrabaho siya at saka yung pagiging parent niya. Mm. So, At ibig ang sabihin, mayroong mga panahon, may season na ikaw ay nag-iiba-iba ng role at dapat ito ay mm, ang gagawin. tama. At dapat din nating linawin para sa ating mga tagapakinig na halos similarly situated, yung career kasi continuous life process yan. Mm-hmm. No? Na merong kinakapalooban ng maraming work experiences at life roles. Yes. Ibig sabihin, yung role niya as tagapag-alaga o nanay Mm-hmm. ay kasama sa career. Sama sa career ang pagiging nanay. Kasama sa career kasi life roles and life stages Oo. Nandun siya sa stage na nagtrabaho siya, ngayon nag-aalaga siya ng anak. Oo. So career pa rin yun. Kabuuan career Oo. ng kanyang dinadaanan. So, Kasi yung work kasi is a set of activities na may intended set of outcomes. mm-hmm. 'Di ba? So, nagtatrabaho Yung ka, syempre, ang resulta para maayos ang iyong may mga promotional goals ka o kaya yes. mga income goals tungkol dyan. Mm. Pero pagka ikaw ay magulang na, pagka inalagaan mo na yung anak mo, hindi na promotional goal, hindi na income goal, kundi meron ka ng ibang resulta na gusto mo makita. Kumari, Yeah. success ng iyong Mm-mm. anak, paglaki niya, yung magandang values, magandang Mm-mm. relations. Naagapayan niya doon ng anak niya, nasamahan niya. Ayun.
Oo. Kasi nung nag-work siya, sinamahan niya yung co-workers niya, Oo. yung vision, mission ng company niya. Oo. Pero this time, sa loob, ang kasama, sa pinili niya na alagaan yung anak niya, nag-journey siya Mm-mm. dun sa growth stage ng anak niya. Mm. Oh, and the So, mm, intended outcome, sabi niya, masaya naman yung kanyang pag-aalaga sa anak niya. yes. So, nagkaroon siya ng satisfaction on both stages. Oo. Kaya lang sabi niya dito, siguro hinahanap-hanap niya pa rin, no? Oo. Yung ano niya, work environment niya o yung job niya. Kasi Ayun, may nasanay. pangarap siya. Oo, Oo. nasanay. Nasanay. Hindi, actually, maganda naman yung pangarap niya na alagaan ng maigi kanyang anak. Siguro yung Mm-mm. hindi iba yung challenges eh. Parang nanibago ka sa mga bagay. May kaibigan ako nasa accounting siya. Puro talagang mabigat yung trabaho sa opisina na puro accounting, numero. Tapos nung nag-concentrate siya sa pagiging housewife din, nanibago siya dahil parang hindi na niya maalala yung ibang skills. Sabi niya, "Ba't wala na yata yung skills ko sa accounting na yun." So, pero nabago na kasi kanya yung ginagawa. Hindi na siya nag-accounting. Siyempre, anak na yun. Anak na Mm-mm. inaasikaso. And iba na yung tasks. Iba na yung mga trabahong ginagawa. Pero siguro, kayo, alam niyo yung experience na yun eh. Ano bang ginawa niyo nung napansin niyo? Uy, iba na yung role ko. Paano na yung dati kong role? Para bang nami-miss niyo? Ganun ba yun? Oh, talagang namang natural yun sa atin eh. Especially kung nahasa ka, no? Tapos, Oo. ano mo, na-affirm mo yung sarili mo tungkol sa yung ginagawa. Nagkaroon ka ng satisfaction. Kaya nga, mahalagang mahalaga basta may mga ganitong shift sa ating sa Mm-mm. ating buhay, yung pag-develop ng self-concept. Yeah. Kasi yung self-concept hindi siya fixed eh. Mm-mm. It changes over mga transition sa buhay. Ano nga ba yung self-concept natin, no? Ayan. Self-concept Konsepto na sa something sarili. to be, oo, Pagkakaalam mo at pagkilala mo sa sarili mo. yes, na kinabibilangan kung ano yung natin yung kay Carl Rogers, yung kay Rogers na yung ideal self, ito yung gusto Yes. mong maging. Mm-mm. Oo, maging ka hanggang ikaw ay nabubuhay. Oo. So, yun namang self-image, ano yung tingin mo sa sarili mo Ayan. Oo. kung sa sitwasyon mo ngayon? Ayan. O, bibigyan mo ng meaning eh. Oo. O, yung self-image mo. Ano ang At pagkakakita at mo sa sarili mo? hindi dapat maging mababa ang image mo sa sarili. Sa Yes. tingin mo sa sarili mo eh hindi ka kaawa-awa, hindi ka Mm. kalunos-lunos. Doon pumapasok yung self-esteem o self-value. Ayan. Paano mo binibigyan ng kahalagahan ng sarili mo sa mga priorities na pinili mo? Mm-mm. So, Oo. kada adjustment, kailangan bisitahin natin yung self-concept na dinidevelop natin given the choice that we have decided something para sa ating pamilya, para sa ating sarili. Mm-mm. Oo, dapat Wow, hindi that's a very good. mawawala yung sarili. Oo. Mm-mm. Huwag bababa ang tingin mo sa iyong sarili. Yan. Hindi Mm-mm. rin dapat na maging, siguro yung iba, binabatay sa sinasabi ng ibang tao. Pero Tama. dapat Tama ka dyan. yung sarili mong pananaw sa sarili mo dapat maging malusog, maganda, maayos. Yan. Actually, ang sarap Mm-mm. maging nanay. Oo, kung may anak lang Mm. ako. At Nakakatuwa. saka lalo na ngayon, pwede kang mag-isip, lalo na ngayon, yung online opportunities. Oo. Oo, na sabi nga nila, pag tumanda na daw, hindi na tinatanggap sa company kasi policy ng company. Pero merong mga, this what works sa ating creativity. Oo. Oo. Meron Hindi pa rin pwedeng naman. maubusan ng ideya. Yes. Oo. Huwag kang Kung mawawalan ng paano. pag-asa dahil kala mo yung mga nag-retire tapos na trabaho. Nako, si Ate Sally. Ayan o. Retirement age na pero kagiging kagamit-gamit pa sa Panginoon. Marami pang pwedeng mangyari. Ano, Ate Sally? Kailangan buuin natin yung konsepto ng ating sarili. Ayan. Very Oo. good.
Ito naman po, ang second question natin sa isang listener. Sabi niya, nagkaroon po kami ng malaking misunderstanding ng asawa ko. Umuwi po ako sa bahay ng mama at papa ko. Hindi niya sinabi ko niya misunderstanding. Umuwi ako sa Mm-mm. bahay ng mama at papa ko. Nagstay kami doon ng anak ko for 2 weeks. Galit po ang parents ko, lalo na po ang panganay kong kapatid. Araw-araw akong umiyak sa kanya until I found out na chinachat niya ang asawa ko at talagang galit na galit siya. Lalo pong naging magulo at nagsalita na rin po yung family ng asawa ko. Ano po ang dapat kong gawin? Teka. Naguluhan ako dito din eh. Nagkagalit sila, imbis na magkaayos, umuwi Mag-usap. siya doon sa magulang niya. Kaya naman, doon naman nag-iiyak siya. Yung kapatid niya ngayon, ichinat naman yung iniiyak sa kanya. Eh Mm-mm. siguro, nakita ng mga in-law, nakita din ng asawa, edi nagkagulo-gulo na nga. Ako, ano ba Mm-mm. yan? So, nagka-komplikado na, no? Pilo, kasi nag-umpisa sa kanilang dalawa, Oo. para tuloy nakita ko dito yung laro sa tennis. Ano yun? Larong tennis no? Oo. Eh, di ba Di dalawa lang ba, ang sa player doon? tennis, dalawang ang player doon, tapos Oo. may net. Tapos Oo. marami spectators. Oo. Siyempre, may referee. Okay. Tapos meron ding pag out of bounds yung ball, may Oo. tagapulot. Ayun. Yun lang ang nandun sa tagapulot, referee, at saka yung dalawang player. Oo. Kaya lang, minsan nakakagulo yung mga spectators kasi kanya-kanyang kampihan yan eh. Oo. Kanya-kanyang, player yan eh. So kaya ako naisip na parang tennis court to ah. Oo, kasi, Parang pumasok sila sa tennis court, ano na. oo, pero tingnan mo ha, may rules kasi ang tennis na game eh. Pagka magse-serve yung isa, sasagutin yung isa, kailangan within the bounds lang Mm. At nung sila yung court. dapat Sila, naglalaro. O, dalawa lang sila. oo, Hindi pwedeng, yung dynamics nilang oo, dalawa. hindi pwedeng makilaro yung referee o kaya makilaro yung tagapulot. At yung audience di rin Oo. pumapasok para makilaro din. At may kanya-kanyang Mm-mm. racket na. Pero may epekto sa players, ha? Oo. Pero yung players, hanggat naka, nasa boundary siya ng name of the game, maganda magiging flow. Mm-mm. Magkakaroon ng sino yung talagang nanalo. Oh. Actually, yung panalo doon, lalo na sa marriage, silang dalawa eh. Silang dalawa. Yung Silang dalawa. naranasan nila yung magkaroon ng laro. Yun naman yung masaya doon. Maski naman sa Mm-mm. kahit anong sport. Hindi yung panalo ang mahalaga. Ang mahalaga doon, yung nagpasaya kayo, na-exercise niyo yung sarili niyo, nagawa niyo yung mga dapat niyong gawin. Manalo, matalo, sport. Sport pa rin ang nangyari. Kaya lang, etong case ng ating listener, sa tingin mo, Ate Sally, kung halimbawa, hindi tumakbo yung asawa, kasi mukhang bumalik sa na magulang. Di Mm-mm. ba parang, di nadamay na tuloy yung ibang tao dun sa kanilang alitan. Okay naman, Mm-mm. mag-anak naman eh. Kaya lang, Mm-mm. sa tingin mo Ate Sally, kung halimbawa, nagkabati uli yung mag-asawa, ano kaya ang mangyayari doon? Kapag nagkabati, actually, ang pagbabati, depende kung nag-seek sila ng tamang tulong. No? Ayun. Oo, ng tamang tulong. Kasi hindi natin alam kung ilang beses nang nangyari ito eh. Oo. Yung pag nagkakaroon sila ng misunderstanding, eh, umaalis yung isa. Oo. Hindi naman Oo. tama. No? Tapos, or nangyayari na yung pattern, laging may nakikialam. Ayan. Oo. So, hindi natin malinawan ito sa binigay na sitwasyon sa atin ngayon. Basta nagmula lang na may malaki silang misunderstanding. Mm-mm. Oo. Minsan kasi sa mag-asawa, meron kang maganda, lalo na kung nagkasundo sila, yung magkaroon ng tawag ko dito yung stone sizing o ball sizing ng problema.
Ano yun? Kunwari, size 1 na bola. Yung size 1 na bola, sila din magdi-define kung ganito yung concern, pag-uusapan natin. Ay, Tayo sa atin lang. ililibel lang kung Oo. gaano kalaki yung Igle-level lang. problema. Oo. Ililibel. A- Kung, ano to? Ano yung oo. size 1 na to? So sila yung magdi-define kasi sila yung nakakaramdam gaano ito kahalaga sa kanila. So, itong bagay, siguro yung malaking misunderstanding niya, edi Baka malaking, size 5. baka size pa, baka malaki nga na problema, nadamay na yung mga kamag-anak. Oo. Edi, Kasi pagka hanggang size 3, indication na yung nakailangan may professional help na lalo na sa marriage. ayan, oh, kapag kunwari hindi na pwede Oo. sa mag-asawang level, kailangan na ng professional na help. Ay, oo, totoo yan. Ano. Wag na munang i-involve yung kasi bumubuo sila ng sarili nilang pamilya eh. Pero sa kultura natin kasi, may halaga ang mga kamag-anak. Ayan, kaya Oo. niyan. Pwedeng takbuhan ng tulong kapag kunwari nahihirapan, edi uwi. Pero kailangan marunong din ng mga kamag-anak na mag-ayos ng kalagayan ng mag-asawa dahil hindi sila yung mga away. Hindi dapat mga alam mo ang ganda ng kulturang Pilipino, no? 'Di ba? May pamanhikan pa Oo. pagka Oo. nagkakaroon ng asawa o kasal. Meron pang mga pamanhikan yan. Ibig sabihin, nakikipagpatunguhan yung mga pamilya, pati yung mga in-law, para suportahan kung ano lang yung mabuti sa mag-asawa. Pero ito, no, nag-away. O, Ang ano diba? kasi iba kasi pilo pagka may misunderstanding eh. Ayan. Okay, okay yung kulturang Pilipino na sama-sama, reunion, pagsuporta kapag ka mayroong nadadapa or Mm, may namatay na loved ones, kailangan makita na. mo talaga ano, talaga Mm, yung bayanihan. oo. Yung bayanihan ay napakagandang kultura sa atin. Pero pagka sa misunderstanding, kailangan magsimula eh Mm, doon sa mag-asawa na nagsisimula ng sarili nilang pamilya. ayun, oo. At meron Para dapat na, para nagkakaroon silang boundary, di yeah, ba? yeah, oo. Oo, oo. Pero magkakaroon din sila ng parang overlaps dahil mag-asawa sila. At I think talaga kailangan ng professional counseling. Ano? Ayan. O para yung ibang lente ang tumingin. Yan. Siyempre, pagka hindi natin maiwasan, pagka nadawit na yung pamilya, kampihan. Oo, oo. Oo, kasi Kakampihan yan. yun, sinong susuportahan natin? Di siyempre yung, Yung yung mag-anak. nasa ano natin, nasa pamilya natin. Oo. At saka tingnan mo ha, iba-iba tayo ng perspektibo kung paano mag-interpret eh. Oo, oo. Oo. Ay, nako. Lalo yan, So, naghihilahan ng mga kakampi pagka kamag-anak na. Oh, gano'n. Eh, imposible. pinakamaganda kasi dun sa tanong niya na, di ba? Ano po ang dapat kong gawin? Ayan. Ano So, nga ba? sa side niya, ano ang dapat kong gawin? Oo. So, una, dapat mag-umpisa rin kung gaano kahalaga sa kanya yung pamilya niya. Ayan. Gaano niya kamahal yung asawa Yung niya. asawa niya, ayan. Oo, dapat nandun yung ano, nandun pa yung love Yan. na nag-unite sa kanila to form a Mm-mm. family. At Totoo. doon siya magsisimula. Yes, yes. Tama. Oo, yung pag-ibig niya sa asawa niya, yung pagmamahal niya sa pamilya niya. Doon siya babase kung ano yung dapat niyang gawin. Mm. And ang lagi kasing step for ano is reconciliation. Reconciliation. And part ng reconciliation is forgiveness. Mm-mm. Kailangan makita at ito'y maipapaliwanag ng professional counselor Yes. kung paano magtatagni-tagni yung lahat ng mga Mm-mm. prinsipyong yun. Pati yung fair para sa lahat at Mm-mm. tama para sa lahat, makakaayon sa bawat isa, kasama na yung reconciliation at yung pagtalaga ng Diyos sa kanilang buhay. Ano? Wow! Oh, di, tsaka tingnan mo bakit sinama ko yung forgiveness. Mm. Ang dami ng mga salita, tsak yan, na lumabas, Mm-mm. masasakit. Masakit. Oo. Na nakadurog ng puso. Pero hindi dapat no? Kasi panigurado kung ano Oo. man yung sinabing masakit, hindi naman yan yung pinaka meaning, pinaka
makabuluhan sa lahat at hindi na naman yan nagtatagal, ano? Maniwala akong dalhin mo hanggang hukay yung sakit, yung sama ng damdamin na yun, masakit na salita na yun. Oo. Dadalhin mo hanggang hukay, maniwala ako. Maganda nga yung sabi niya, ano yung dapat kong gawin? Hmm. 'Di ba? Nagsisimula, naisip niya, siya yung merong dapat gawin. Ayan, good. At dapat Oo. niyang gawin ay, Mag-seek siya ng professional help, yan. foremost. Mm-mm. Oo. Kasi meron na silang mga ginawang help oh, yung mga yung kapatid niya, yung nanay niya, una kinupkup sila. Mm-mm. And Mm-mm. ma-realize niya kung ano yung beneficial dito sa mga Ayan. personal help na na-receive niya. Ayan, very important yan, yung merong professional help. Ang professional help ay hindi lang para sa mag-asawa, kundi ito rin ay damay pati yung mga pamilyang nag-aalitan na rin. Yes. Mamaya tutulungan namin kayo na makuha yung contact number ni Ate Sally para sa mga ganong sitwasyon. At yung conflict management na ginagawa ko ding ministry, so mamaya po bibigay namin sa inyo. Pero isang Mhm. question na muna dito sa ating pangatlong listener. No? Ito ay siguro katama na din do sa pagkakaroon ng professional help. Ito sabi niya po, nalulung po sa sugal ang panganay kong anak. At nalaman ko na lang po na lubog siya sa utang na. Naibenta na po namin ang ilang properties namin mag-asawa para lang tulungan ng ang anak ko. Pero ang laki pa rin po ng utang niya. Hindi na po namin alam kung paano babangon. Ano po ang dapat namin gawin? Ayan, nalulung sa sugal. Malaki ba? Ay, Oo. nako. Napakalaking problema nga niya, no? Kasi hindi lang siya bisyo, addiction kasi. Addiction na ang sugal. Oo, addiction na yung sugal. Kasi, ah, nangungutang na, out of resources na nung tao eh. Mm-mm. At ginawa niya to nang hindi iniintindi yung pamilya niya o nakapaligid na tao sa kanya. Yun yung epekto ng addiction eh, no? Hindi na iniisip yung kapakanan ng iba. Nagiging irresponsible ang pananaw. Medyo nagiging parang hindi na niya nakikita kung ano yung tunay na importante. Yung sugal na Oh, lang tsaka nasa yung utak. yung pagdidesisyon niya, impulsive na. Oo, May impulse. compulsion may compulsion na eh. Mm-mm. At saka, gusto ko ring i-commend yung magulang dahil gusto nilang tulungan yung kanilang anak. Oo. Kaya lang hindi nila natutukan na ang unang dapat tulungan ay yung anak nila. Hindi yung Yung utang, hindi addiction. yung addiction, hindi Oo. yung tawag dito, yung babayarang utang. Oo, yung babayarang utang. Sa akin, parang gusto ko mag-focus dun sa addiction sa gambling ng kanilang anak. Yes. Oo, na Kasi kailangan. sa totoo lang, kahit naman bayaran eh, hindi pa nawawala yung habit na magsugal. Oh, bayaran mo Oo. to, pero ando pa rin ang kagustuhan magsugal na naman. Yung kahit isakripisyo na yung mga importanteng bagay, andun pa rin, hindi nawawala. Eh di, Kasi hindi hindi maka... natin kasi alam kung anong nangyayari sa loob ng bahay nila, no? Oo, Kung merong chaos na o sigalot. oo, may sigalot. Tapos para lang matahimik, bayaran na lang yung utang o pinupuntahan na sila mismo nung mga pinagkakautangan. Oo, minsan ako may So, goons yan. Alam mo ba yan? Alam mo, oo, lalo na yung mga malalaking mga kumpanya na magpapasugal. Minsan yung iba oo. illegal talaga, no? May mga dumadating dyan na may goons. Ay, Di ba nako. nakakatakot yun? Oo. Ma-expose ka sa ganun at mahal mo Pero yung buhay ng anak mo. pero may legalidad yan. Dapat hindi ganon at kailangang mapigilan yung mga ganong klase ng sindikato na nga talaga. Oo, At oo, ito tama ka dun. nako, ang dami nating cases ng mga nagga-gambling. Ang ginagawa, minsan yung casino, ang ginagawa nila, binablatter nila yung taong yun. Alam nilang lulong na sa utang yung taong yun, pinagbabawalan na siyang pumunta. Eh kaya lang, Pumasok. Oo. ayun, kaya lang sa ibang casino naman pupunta, sa ibang casino hindi siya kilala, pupunta naman. Eh, andun yung mentalidad na gambling ang sagot sa kanyang buhay. Eh, mali.
Kulang. Talagang sablay, sablay, sablay. Hindi, Kasi talagang pagka sinabi paano daw babangon, ibig sabihin dapa na sila talaga. No? oo. Pero nandun pa rin yung silay ng pag-asa. Ano po ang dapat namin gawin? So, Siguro, kailangan, oh, alam mo yung sa tatlong tanong na ito, napakalaking tulong kung merong professional help na yes. Professional. maitatap sila. Oo. Dahil lahat ng ito ay mahalagang concern o problema ng pamilya. Mm-mm. Oo. Kaya Professional help. sa amin po, sabi nga po kanina ni Pilo, marami pong pwedeng matap na tulong profesional. Mm-mm. Sa kaso po ng anak nyo, tutukan po muna yung addiction sa Mm-mm. pagsusugal. Ayan. Meron po yan na mga ahensya Mm-mm. na makakatulong. At At sa inyo din po, mm, no? Pwede rin po kayong magpa-counseling. mm, mm. Kasama sila O, talaga. Kasi alam mo, Ate oo, Sally, doon sa addiction counseling, hindi pwedeng mag-isa ka lang. Kailangan tama. magpapasukob ka doon sa mga taong naapektuhan dahil sila din naman yung tutulong na talaga para mapigilan ka. Pero Mm-mm, yung mga mayayabang na addict, ay kaya ko to, kaya ko. Wala. Hindi mm-mm. umaabot sa recovery. Kasi ang hirap talagang kontrahin yung sarili. Kailangan magpapasukob ka, papa-under ka sa patakaran na ibinibigay ng mga taong may concern sa iyo. Katunayan yan, kung hindi ka papasukob sa patakaran ng mga therapist o kaya sa patakaran ng iyong pamilya, wala. Doon ka pa rin uuwi Mm-mm. sa kung ano yung kaya mo, no? Ako, ang dami nating Kaya, tatalakayan dito. Kaya dapat yung professional counselor na talaga, no, Ate Sally? oo, tsaka kasi objective really natin to ask help from professional people, Mm-mm. people helper. Yung bang quality of life, Yan. yung kalidad ng ating pamumuhay. Kaya parang isip ko masyado na stressful Oo. yung buhay, no, na meron kang kasama na may addiction sa pagsusugal. Mm-mm. O Malaki. anumang Mm-mm. addiction to. Yeah. Malaki magagawa ng Panginoon sa taong ito. Kaya mga Mm-mm. kaagapay, alam nyo, kung may kilala kayo na may ganitong problema, hindi kayang masupil yan sa babayaran niyo yung utang niya. Hindi kaya ng ganun. Hindi po yun ang tamang O solusyon. pakiusap, no? Ayan, Hindi eh. oo. Pangaral. Nako, kulang din ang pangaral, hindi po, hindi. Maraming mga bagay na dapat masiwalat, madiskubre dyan, pero may paraan po na professional ang makakatulong, ano. So, sa pagbabalik po natin, marami pa tayong tatalakayin at bibigyan namin kayo ng contacts para may pagpatuloy, para meron kayong professional help. Sa pagbabalik po ng Heartline dito sa 702 DCAS, don't go away, we'll be right back. Stay tuned. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14, talatang 6. Sadyang sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20. Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat po marami mga kaibigan, mga katoto, mga kaagapay. Salamat, andito tayo. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa Heartline Friday night. At thank you for staying in tune. Kung kachuchunin mo pa lang, nako, ang dami namin natalakay, ang dami namin na-discuss na kasama si Ate Sally Ladignon. Hello there, Ate Sally. Hi. Good. Dito pa rin kami. Andito pa rin. At gusto kong batiin yung iba pa nating mga nakikinig dito ngayon, kasama sila sila Benji Martinez, Edwin Marquez, Monette Miel, Tess Bagtas Dehan, Mario Basco, Teresa Francisco, si Mari Macalinaw, Alessandra Soto, si Nora Cancela, Nanette Palencia, Nanette Naval, Rosemary Estotonio. Wow, thank you very much sa inyo nakikinig sa atin. Siyempre, kasama din si Lani Catiz Germar, Alvin Papicon, Edith Belen, Helen Grace Chempo, Euprosina Bernardo, Bam Santiago, Abby Lubon, Josephine Uson, Lu Palisok, Pea Lintag-Lintag, Cherry Cadelina, Ninya, Nike Saints. Uy, ang ganda ng pangalan mo. Saang bansa po kayo? Manay Christy Hopanda, Rowena Yalong Binluan, Corazalina, Mercado, Mila del Rosario, Mel Arboleda, at Perlito Takneng Novelo. Hello, Ate Perlita. Good to see you. Salamat din, Ate Len Cordy Arce at Axonic Aviles. Thank you very much. We praise God din sa mga kasama natin nakikinig dyan sa Tokyo Baptist Church. Si Ate Carlene. Hello, Ate Carlene. Katabay, tsaka si Kuya Ferdy, asawa niya. Ate Carlene, belated happy birthday sa'yo. Nakalimutan ko yung birthday mo nung June 20. Pero all the best and all the great graces to you. Ano? Ate Carlene dyan. Kasama sila Malen at Karen Damian. Kasama iba pang mga katropa natin dyan sa Tokyo Baptist Church, siyempre sa Japan. At thank you Ate Citadel dyan sa Turkey. Kasama ang kanyang pamilya, si Kuya Antoine, si Ate Citadel Guron. Thank you very much for being listening. Ate Emma Chu, hi, good evening sa'yo. Greetings. Pastor Resty at kasama ang kanyang mga anak. Hello, Resene, tsaka si Rejoice, pati si Pastora Stephanie. Magandang gabi sa inyo na. Wow, praise God. Uy, baka may pahabol ka, Ate Sally, na mga gustong batiin. Oo, si Pastor Christian Flores ng Victory Katipunan. Yes. Si Pastor Mike Flores din, no? Mark Flores. Yeah. Tsaka si Pastor Mike Gayata o Pastor Cheng. Ay, hello sa inyo, mga campus ministers. At saka yung aming LCT students. Ayan. At syempre, kasama ang ating mga katropa dyan sa Philippine Association for Christian Counselors. Sila Ma'am Joy, sila Ma'am Jane, si Ate Una, si Adrian, asawa ni Pastor Mike, si Adrian, Pastor Mike, si paring Roldan, sino pa? Ate Zila, Herrera, hello. Hi! Also, greetings dun sa pastor din namin dito sa Victory STI Caloocan. Ayan, Pastor Daniel Herrera, hello. At ang kanyang misis na nag-birthday recently, Ate Normie, nag-birthday din siya. Yay! Uy, kilala niyo yun, ano, Ate Sally? Oo, kilala. Nag-a-attend yan ng ACCA. Oh, wow! Sino? Si Pastor? Saka yung wife niya. Yes, amen. Praise God. And we thank you for being part of it. Salamat sa inyo. Ay, ate, eto, meron tayong katanungan dito. Ito, di ba kanina tungkol sa sugal? Pera-pera. O ito, pera-pera din. Pera-pera din. Oh, tingnan mo pakinggan mo. Mga kaagapay, pera-perang usapan. Ito yung tanong ng listener. Magpapakasal po kami ng boyfriend ko next month.
Ngayon lang po namin napag-usapan ng finances na kapag nasa isang bahay na kami. Sa wedding po namin, 30% ang sa akin and 50% sa kanya. Siguro yung 20% na natitira doon sa mga ninong-nina. No? Pero ang sabi naman niya sa finances, 50-50 daw kami sa bahay. Tama ba na hati pa rin kami sa lahat ng gastusin like rent ng bahay, bills, groceries, yung date at kain namin sa labas, travels, as in lahat po ay 50-50, hati-hati. Oh, wow! Uh, Mm-mm. naging ano ah. So, parang ano tayo, may contract negotiation. Oh, ano? Oo. Oo. So, Naalala ko yung time na wala akong trabaho. At talaga maraming gastos talaga si wifey dahil kasi siya yung may trabaho nung time na yun. Ngayon naman, ako yung may trabaho, siya yung walang trabaho. Di ako talaga yung gastos ng lahat. Pero naranasan mm-mm. ko yun. Ano. Pero ang tingin ba natin dito, Ate Sally? Kasi kaming mag-asawa parehong may trabaho. Mm. Nung single pa kami, tapos nung magkaasawa kami, yun pa rin ang setup. Pero ang pinag-usapan namin dyan, yung pera niya, pera naming dalawa, yung pera ko, pera naming dalawa. So, Mm. kumbaga sa ano, tinotal namin. Oo. At sa total na yon ng kapasidad pinansyal Oo. ng pagbuo namin ng pamilya, hindi kami nag-ano ng porsyento. Ah, Oo, pinag-usapan namin yung parehong tama. income namin pagsamahin. Oo. So, hindi magmamatter kung sino yung may mataas na income at yung mababang income. Oo. Kasi Oo. sa ganoong paraan, no? Sa ganoong paraan, yun yung pag-iisang dibdib, Oo. pagsasalong buhay. Kung ano ang mayroon ako, kung ano ang mayroon siya, ay Pinagsama. total, oo, ay total naming naging amin. Ah. Siguro dahil dun sa mga porsyento, no, na nakagulo to sa kanya, na Oo. para bang ano pa yung saysay ng pagiging mag-asawa kung merong pinag-uusapang porsyento. Mm-mm. Hindi, So, siguro kailangan parang nila tong, parang gusto nilang maging responsable para hindi hindi mawala yung mga importanteng bayarin. Kunwari, may mga bagay na dapat bayaran at mukhang medyo gipit sila siguro. Kailangan hindi masakripisyo yun. Baka kaya nagpi-50-50. Ano tingin ba? Ganun kaya? maaaring may pinagmulan, ano, Oo. na ganoon. Or nakasanayan kasi. Mm. Nakasanayan Mm. na mayroong aspeto ng buhay may asawa Oo. na kailangan talaga pagsamahin. Mm. Hindi pagtutuos eh. Ibig ko sabihin pagtutuos, yung sinusuma, yung iniisa-isa. Dinidetalye. Dito, oo, Sukat na sukat. dito rin kasi talagang pag-uusapan, ano yung basic needs natin bilang pamilya or Mm. bilang mag-asawa kung wala pang anak. Tapos kung merong kailangang i-give up, lalo na basic needs muna eh, Mm. bago yung wants. Kasi meron siyang binanggit na dates at kain namin sa labas. No? Iyon, talagang extra for mag-asawa to be close with each other. Hindi dapat mawala kasi yung nagde-date kayo eh. Oo. Alam mo, Ate Sally, nahihirapan naman ako kung date na nga lang hati pa kayo 50-50. Oo nga, Parang, oo. parang hindi date yun. Pero kunwari, halimbawa, gusto kong surprisahin asawa ko. Pwede ko man sabihin, uy, kukuha ako ng porsyento dito para isusurprise kita. Ano susurprise? Siyempre hindi. Hindi, Hindi na surprise, hindi di na ba? Wala na surprise. excitement. Mm. Pero, ang ginagawa namin ni Wifey, meron kaming common na pondo sa amin. Mm-mm. Ano yun? Voluntaryong pagbibigay. Tapos meron din kaming sarili. Kasi kunwari naglalakad ako sa kalye mag-isa at gusto kong kumain ng taho. Pwede ba? Tatawag pa ako kay wifey. Honey, pwede ba bumili taho?
Hindi naman maganda. Dapat may sarili akong budget din para kung ano yung gusto kong meron akong abolisyon kong sarili. Makapag-decide ako ng malaya kung ano yung gusto kong bilhin para sa sarili ko. Pero syempre, hindi naman dapat madadamay yung pang pamilya, yung pang sa aming dalawa. So kailangan tuloy pa rin yun. Minsan talaga nga, may pagkakataon mas malaki yung kinikita niya. May pagkakataon mas malaki kinikita ko. So may inequality kung ipi-50-50 mo yun. Parang may problema Oo. doon. Hindi, at the same time, baka magkaroon, gaya nung kung sa bills, electricity bills, baka kanya-kanya na kayong metro. Oo. Ibig ko sabihin, kapag ka ganito yung usapan, tinutuos lahat. Wag to. Yung trust, no? Yung trust hindi na di-develop. Oo. At the same time, yung abilidad o yung skills ng paggamit ng pera, hindi din madi-develop. Kahit Mm. sabi mo nga, yung bang taho, kailangan ko pa ng permiso. Oo. Dapat yung pagiging individual natin, hindi yun nawawala kapag ka Yan. mag-asawa. Oo. Dahil meron kayong mga likes, meron kayong mga dislikes Mm. na para lang sa iyo eh. Oo. Oo. Alam, may sarili ka ring laya doon sa iyong paggastos. Pero so Mm-mm. kailangan meron ka ring sarili mong allowance, sarili mong pondo. Oo. Ganun. Hindi yung nabubura yung sarili mo, di ba? Dahil kailangan mo meron kayong rule na 50-50. Nga. Oo. Oo. Tapos lalo pa. Kasi doon kasi magsisimula yung yung pang doubt. Mm. Oo, yung pagda-doubt sa at magtuturoan na yan. Lakas mo kasing gumastos eh. Ikaw kasi mas madalas sa ganito eh, yung ganito. Oo. Kaya. Ginusto mo yan. So, magiging blame game to pagka merong ganitong uri ng at hatian na Mm. yung bang nagdi-divide ka na o may division na tayo dito ah. Di- Yun yung parang nakikita ko na danger Mm. sa ganun. Siguro talagang kailangan nila mag-usap. Kung Oo. kailangan nila ng may third person, no? Mm. Na may third person tungkol dito. Kaya. At gusto ko nga itanong, ano kaya yung trabaho nung boyfriend niya? Siguro, pero alam mo, sa totoo lang, siguro sa umpisa yan yung naiisip mo. Pero pagka kinasal na kayo, marami na Oo. bagay na babago. May mga bagay na ma-adjust na. Mas magiging generous ka talaga, mas magiging mapagparaya ka dun sa ibang tao. Hindi na sukatan yan. Hindi kayo magtutuos ng ganito, ganyan. Yan yung kwenta-kwenta. Nako. O yun, kinikwenta. Tama ka eh. Kasi sabi niya nga tama ba yun? Tama ba yung ganoong suggestion coming from her, her BF? Eto maganda. Malay mo, baka yumamang kayo, hindi nyo nakukwentahin kung ano yung contribution ng isa. Baka kayo gumanda at umunlad ang kalagayan nyo. Abay, maganda yun. Sikapin nyo na umunlad. Eh di, hindi nyo kailangan magkwenta ng contribution ng bawat isa. At saka ang hindi ko nakita dito, no, yung pagsasabi na hatian, yung savings, Ay, oo, yung yung part saving. ng savings, lahat to gastusin eh. Yun. Ang gipit na gipit, ano? Oo, bills, groceries. Oo. Talagang wala yung usapang pang, pang kanya, pang atin, Mm. at yung future natin. Yes. Talagang kailangan nila mag-usap bago Pagka yung kasal na to. naranasan ko yon yung mas malaki kita ng asawa ko at nung time na wala akong trabaho. Talagang hindi ako kapit sa pera dahil wala ako nun eh. Pero kapit ako sa pagpapakumbaba sa Panginoon. Lord, Amen. Lord, tulungan mo ako magpakumbabang maigi dahil hindi ako yung magiging pabigat. Ayan, hindi ako yung magiging sanhi ng gastos ng talagang lahat ng pagtitipid. So, kung hindi man ako kumikita, ako yung tagapatay ng mga ilaw, taga taga-ayos ng mas matipid na paglalaba o kaya mas matipid na paggawa ng mga ganito. Ako yung nagre-repair para hindi na masyadong umupa pa, ganyan. Mm. Marami din Alam natutunan. mo, sa sinabi mo na yan, kasi ako ngayon yung hindi kumikita eh, Oo. for more than a decade. So yung husband ko, paano kung meron kaming ganitong arrangement na 50-50? Hindi Oo. ako kakain. Hindi ako titira sa bahay namin. Hindi rin ako gagamit ng electricity.
Oo nga. Kasi kung 50-50, so talagang yung pagsasama bilang mag-asawa, isang buhay yung sasaluhan niyo. Mm, Kaya may discomfort siya eh. Kaya siya nagtanong kung tama ba yun. oo. Mm-mm. Kindness pa rin, ano, sabi ng Panginoon, be Mm-mm. kind to one another. Yung pa rin Mm-mm. talaga. At maging generous sa bawat isa, ano. Pag maging, Mm-mm. wag, wag kuripot, ano. Yung Hindi, nanunukat, tatawag ka. Oo, nanunukat. Kasi ang Diyos natin hindi nanunukat. yun. Yung Oo. grasya niya para sa lahat. Hindi sinabi ng Diyos, oh, meron kayong kanyang arrangement na 50-50, 50 rin ang bibigay kong grasya sa inyo. Yung, ganun, ano. Yung generosity na Oo. ine-exemplify ng Diyos Yes. sa pagbibigay niya ng biyaya. Nako, Kailangan doon tayo humugot eh. totoo. Totoo yan. Nako ate, kung tungkol din Mm. naman sa generosity, itong ating next listener, ito pakinggan mo. Nakakatuwa. Ito sabi niya, isa po akong OFW kasama ang asawa at anak ko. Nagpapadala ako ng pera pareho sa in-laws at sa parents ko. Wow, ang bait. Pareho Hmm. yung magulang ng asawa at magulang niya. Wow. Yung parents ko nasa late 60s na. Mom ko lang ang napa-part-time para mapagkaabalahan. At masasabi kong tama lang sinusweldo at pensyon nila. Plus yung binibigay ko monthly, may mga sakit din sila na manageable naman dahil sa maintenance. Bukod sa pagpapadala ko ng 15K a month sa parents ko para pandagdag, nagse-set aside ako ng separate para sa kanilang monthly na emergency fund. Ang tanong ko is, kung kayo po sa posisyon ko, itutuloy ko po ba ang 15K na sustento at isave ng separate yung 15K for emergency fund? O isagad ko na ang 30K para sa sustento nila. In this way, mas makakaluwag sila at mag-enjoy nila ang elderly life. Yan. Wow. Oh, generous Very niya, no? generous. Oo. Gusto niya Mm. 15,000 pang gastos at may 15,000 sa emergency fund. Pero ngayon, ang problema niya, ang galing naman ng problema. Ang problema niya kung bibigyan na niya lahat tapos bahala na Mm. sila. Parang gano'n, tama? Parang status ko ba o itodo ko na? Yun yung ano niya eh, no? Bigay na niya Oo. ng 30, sila na bahala kung sa emergency fund nila. Oo. Kasi, Mm. yan. Okay. So, ako sa bawat choice na yan, kasi hindi problema sa kanya yung pagbibigay eh. Oh, yeah. Good. Oo, yun yung nakita ko dito. Kaya hindi ko ina-assume na problema para anumang desisyon niya, yung itodo o yung status ko. Either way sa akin, it will work. It will work. Maganda nga yung sinabi niya na kung ito todo niya, parang binibigay niya yung desisyon kung Sa saan magulang. gagamitin, sa magulang, kung saan nila to gagamitin. Oo, Mm-hmm. may maganda rin naman siguro yung rason niya bakit itinatabi niya na siya yung nagangalaga dun sa another 15K. Mm-hmm. So both I think sa akin, Any hindi which way. mabigat na desisyon para gawin niya. Kahit Oo. alin pwede. Ayun. Kahit alin pwede. The Oo. generosity is there. The Kailangan very maluwag. purpose is there. Mm-mm. Ayan, okay. Anything. Mm-mm. Yan ang kagandahan ng generosity, ano? Hindi ka na mo problema. Mm-mm. Hindi ka mo problema sa kung ano. Ibigay mo, hindi mo kailangang isipin yun. Oo. 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 Praise Kasi ka. heart attitude yan eh. Attitude of Oo. the heart yan eh. Ay, nako, thank you very much. Sana all. Oo, sana all. Ito naman yung ating next listener, sabi niya. Good PM po. Masaya po kaming family dati. Ba't kaya dati? Tatlo po anak namin, 2 girls and 1 boy. Sa Christian school po ang anak ko up to grade 6. Panganay at bunso ko po ay babae. Dati malapit lahat ng mga anak ko sa father nila. Pero po, nung nahuli ng mga anak ko na nanonood ng form ang father nila, nagalit ang panganay ko at inis na inis sa papa nila at iniiwasan na niya ito kahit nagsorry na. 4 years na po ay iniiwasan na parati ng eldest daughter ko ang papa niya. Paano po kaya maayos ang family namin? Oh. Hindi niya sinabi ko ilang taon na yung anak, pero definitely yung Oo. panganay, malamang, yun. May pagkaunawa na. Oo, meron ng Mm. lampas na yan.
Mm-mm. Yung, iba na. Sabi yung anak niya up to grade 6. Ayun. Mm. Two girls. Okay. Up to date. So, kahit paano, oo. This is something very, very difficult these days. Kasi maraming implikasyon yun eh. At sigurado naiisip ng mga bata patungkol doon yung ano kaya yung potential na maiisip ng kanilang tatay o ano yung pwedeng mangyari sa kanila kapag gano'n yung katangian ng ama. Ako, maraming na-trauma dito at siguro maraming mga bata ang nababalitaan tungkol sa ano yung ah, Epekto. epekto o mga resulta ng mga gano'n nanonood ng porn. Nako, yan, Ate Sally. Solve Oo. natin. Yan. So, sa pamilya kasi, Mm-mm. mahalaga yung na-establish na family values. Values, oo. Family values at saka yung Christian faith, yung pananampalataya. Yeah. Pagkatapos, yung ano yung tawag dito, mga family figure. Yeah. So, living by example. Mm-mm. At sinabi niya pa na sa Christian school, nag-aaral yung kanilang mga anak. So, Oo. may values din na ibibigay o Mm. na ituturo ang Christian school na kanilang pinapasukan. Mm. Na, So, na-break, parang, na-break dito yung trust oo, yung trust. yung pagtitiwala. Mm-mm. Sabi nga, dati daw sila masaya. So, ibig sabihin na nailagay sa tamang kalalagyan yung Mm-mm. tatay, Oo. yung nanay, ganun din, ano? Mm. Mm-mm. At it's so heartbreaking. It's so Yes, it is. heartbreaking for the panganay ba to? With the O children, oh, yung yung anak na panganay lalo. Babae yung babae. panganay. Bunso, Oo, babae din. na madiscover niya yung double life, yung isang life nung tatay niya. Nako, ang sakit nun. Oh, disheartening yun. Very painful para sa kanya. Mm. Kaya yung naging response nung anak ay lumayo sa tatay niya. Actually, Ate Sally, tanong ko lang, posible bang mabalik yung, posible bang mabalik dun sa anak yung pananaw na makapagpatawad o baka may pananaw na maniwala naman na nagbago din ang tatay o kaya yung pagkakataong bigyan ng pagkakataong makabawi yung ama, hindi naman dapat talikuran talaga noon o iwasan Mm-mm, na. mm-mm. Pero palagay ko bata pa kasi siya, wala pang alternatibong ganun. Pag-iwas ang unang-unang iniisip. Palagay mo, Ate Sally. Gusto ko kasing malaman dito nung humingi ng tawad yung tatay Mm-mm. kung merong namagitan. Ayan, ayan, bakit? Oo. Oo. Kasi kung simple kasi na humingi ng tawad, Mm-mm. sila-sila yung nag-usap. Nang hindi nabibigyan ng konteksto Oo, kung saan galing yung panonood ng okay. pornography. Mm-mm. Oo. Ah, hindi ko maano gusto ko yun malaman Meron bang professional help na sinik itong pamilya na to Yeah. dun para yung paghingi ng tawad ay lalong maunawaan Mm-mm. ng anak. Mm-mm. Oh, Palagay hindi ko, lang kasi nabanggit dito siguro dapat i-remind natin, mga anak natin, mga bata pa, wala sa alternatibo yung pwede magbago yung tao. Pero pwede Oo. naman. Ibig sabihin, Mm-mm. siguro dahil bata pa at very young, hindi naiisip na may paraan para mabago si daddy, magiging mabuti rin. Hindi pumapasok yun. So parang nakastick, nakastuck ka doon sa paniniwalang ganito na lang yung tatay mo, hindi nagbabago, ganyan na ka siyang kasama. Ay, nako, hindi ko na yan papansin, iwasan ko na lang. Parang usually ganun yung mga youth. O, pakiramdam ko nasa Oh, teenage. na-betray kasi. Oo, Na-betray, no? Parang sa na-betray. kanila, betrayal. Mm-hmm. Tsaka yung word forgiveness sa kanila, sa ganung bata. Hindi Oo. ba, may level-level yan yung mga Oo. moral development, no? Yes. Ng, ng No. tao. Yes.
may hangganan yung Over. pangunawa nila. Oo. Kaya nga, napakahalaga kung may prosesong pagdaanan itong pamilya na to. Oo, napakalaking halaga yung Yun. role ng church, Mm-mm. yung role din ng 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 counselor, professional help. Oo. professional counseling. Ayan. Oo. Kasi Ako. nawala sa konteksto yung values ng bata eh. Oo. Na ano siya eh, nauga siya eh. Bakit may ganito? Yung gano'n. Lalo na kung napapag-usapan, lalo na sa school, sa church, yung mga sinasabi, no? Sa pulpito, yung mga kasalanan, yung mga ganyan. Mm-mm. So, tama ka eh. Isang direction lang at may stage Mm-mm. yung Pero edad ng tingin ko bata. magbabago to, no? Medyo matagal-tagal lang kasi nagmamature din ang mga tao. Yun yung mabigat. Mm-mm. Kasi antayin mo yung maturity na yun bago nila ma-realize. Pwede naman palang maniwalang nagbabago din ang tao sa kabutihan. Mm-mm. Ano? Eh sana, ano yan eh, may... Dapat din dapat din ipakita ng tatay Oo. na again yun nun, kung meron nga siyang baka porn addiction yan, Oo. na merong nag-help sa kanya. Kailangan makita na siya mismo ay Kaya makita. oo, Oo. humahanap ng paraan na alam niyang hindi siya mag-isa doon. Hindi niya sa sariling Oo. wala. Na tinututukan niya tong problema na to. Yung Hmm. ganun. Naku, kailangan malaman ng mga kaagapay natin yung contact number mo, ate. Kung sakasaling may gustong magpa-counseling sa iyo, paano po ba kayo ma-contact at ano yung sistema ng appointment? Oo. Since marami naman ang pwedeng kontakin, pero kung gusto nyo sa yung makuha yung number ko, Oo. ang number ko ay 0917-848-8635. Mm-mm. Nagpe-face-to-face counseling ako tuwing Sunday sa Victory Katipunan kasi meron Mm-mm. kaming counseling room doon. At sa online, open ako sa online. Ayan. Kaya pwede nyo akong kontakin sa 0917-848-8635. At Yan. kung libre po yung schedule ko, magkakaroon tayo ng agreement kung kailan tayo Yan. pwedeng mag-meet. Oo. Absolutely. That's great. Ay, Ate Sally, kung sakasakali, pwede ka rin i-face-to-face dito sa may Back to the Bible, di ba? Oh. Oo. Pwede Ah, rin akong face-to-face to the Back to the Bible yan. Monday. Yan. Si Ate Mm. Sally, kasama ko yan dito sa Back to the Bible. At ako naman ay nagpe-face-to-face din ako ng counseling doon sa mga taong nagkakaalita, no? Any kind, marriage, individual. Doon din sa Back to the Bible, pwede nyo kontakin sa 0915-3333-299 or sa 0999-579-0049. Ayan. I-replay nyo na lang para makuha nyo yung number. Pero alam nyo, kung kayo sa tingin ninyo, naghahanap kayo ng something na free, pwede rin kayong pumunta sa aming philact.org. Ito ay bigay ng Philippine Association for Christian Counselors. Philact.org sa website, ito ay online counseling. Ang spelling ay philacc.org. Punta lang po kayo doon Mm. at mayroon pong counseling session libre sa inyo, dalawa, para kayo ay matulungan. So these two free sessions are very helpful. Philac.org, philacc.org. Ayan. Nako, Ate Wow. Sally. Oo, talagang ano, no? Talagang meron silang option Yes. na mag-seek ng professional Mm. help. Pwedeng face-to-face kami ni Ate Sally. Mhm. Pwede ring tawag dito, online. Yan, si Ate Sally. Online. Mhm. Tsaka yung PACC. Ayan. One last question siguro, no? Ito ang tatanungin natin Mhm. ng isang listener. Sabi niya, yung anak ko po ay 5 years ng working. Nagbibigay naman siya sa amin every payday ng 2,000. Mahilig siya gumala at bumili ng luho. Madalas siyang nagrereklamo na wala na siyang pera. Paano po siya matuturuan sa finances sa tamang paraan? Ayan. Mhm. Okay.
Ay, nako, common na problema ito dahil sa kinadami-dami naman ng mga tao na nagbebenta, promo dito, promo doon, nahahata ka ng sale dito, sale doon. Ay, nako, akala mo nakamura ka. At saka yung mga sok media, no? Yung mga Oo. influencer. Oo. Oo, talaga. Ibang klase Talagang ano, hatak eh, no? oo. Iba yung hatak na parang gusto ko meron ako nito. Oo. Parang kasi nakaka-empower kung may kinikita ka eh. Ang Oo. nagiging problema, paano i-budget? Ayan. Oo. Tama, So, ate. ang ano natin dito, yung budgeting. Parang Mm, yun yung concern niya. Paano matuturuan sa pagbabudget mm, sa tamang paraan. absolutely. Talagang mahirap mag-budget pag maliit ang income tapos marami kang gusto. Ayan. So, gaya nung nauna natin na ano na pinuntuhan ko, talagang kailangan malaman ano yung basic needs. Mm, O, sa basic needs, doon ngayon malalaman kung sa basic needs andyan yung mm, pagkain, kung nangungupahan yung tinitirahan, tapos yung mga utilities, tubig, kuryente. Yung mm. bang pag sinabi mo basic needs, hindi pwedeng hindi ito gastusan Yan. dahil dito yung magiging basihan kung Mm. paano yung kalidad ng buhay ko. Pero I think ang major problem dito is may pera naman yung anak niya. Kaya lang, Mm-mm. ang sinasabi, wala na siyang pera dahil naluho na sa lahat, no? Tama naman yung basic needs, ano? Ito yung nagsasalita yung nanay. Sa Parang tingin pananaw ko, niya, no? o, paano Mm. ba niya makukumbinsi yung anak na wag maging maluho? Ganun. Mm. Paano bang magagawa yun? Di pag-usap, ano, ayain niya, no? Yung hindi lalabas na fresh pa yung pagkakasabi nung nagrereklamo wala siyang pera. Mm-mm. Kasi sa kanila nagrereklamo eh. Oo. Pero nakakapagbigay ng 2K. Oo. At Oh, least, ano, so, at least meron. oo, ang ano dito, yung madalas siyang magreklamo. Ibig sabihin, kaya nalalaman nung magulang, nanay siya, no? Nag, na walang pera yung anak niya, baka sa Mhm. kanya laging nagsasabi. At Kaya, sa pananaw niya, nagiging maluho at dahil mahilig gumala, mm. mamasyal. Mhm. Eh, So pwede nilang eh, upuan. siguro Actually, may, siguro may prinsipyong pinangahawakan yung anak. Ilan sa mga prinsipyo yung pinangahawakan ng mga millennials ngayon. Ay, you live only once. Ngayon, ngayon ko lang, YOLO. oo, edi gastusin mo na ngayon dahil pagdating ng panahon, di ka na makakapag, ano, mapag-travel, di mo magagawa dahil tumanda ka na, ganun. Ganun yung pananaw ng iba. Ano, siguro yun yung mga i-deal niya, yung mga prinsipyo. Another O, principle. oo, Yeah. siguro yung prinsipyo na pwede namang magbago. Yan. Yan. Oo, na pwede namang magbago. Kailangan Tulad nung, makumbinsi. ibig sabihin, nakasama pa nila sa bahay yung anak nila. Mm-mm. So, libre yung renta. Oo nga eh. Libre, libre yung renta, libre yung kuryente. Kasi wala namang 2K na renta at saka kuryente, tubig. So, yung pagkausap niya, unang-una kailangan niyang pagkausapin, ayain Mm-mm. sa isang diskusyon, no, na hindi lumalabas na pagagalitan niya yung anak niya, kundi exploration kasi ito eh. Mm-mm. Gaya nun sinabi, nagrereklamo na wala siyang pera. So, napakahirap pala anak para sa'yo na walang pera. Mm-mm. Oo. Ay, Saan kaya nako. napupunta? O gusto mo pag-usapan natin? Yan. Uy, pwede rin ano. Pag-usapan natin. Uy, Oo, ako napakaganda. manlilibre sa'yo ngayon ha. Kwentuhan tayo. Mm. Yan. Mm-mm. Para, Kasi mukhang naaapektuhan siya dun sa way nung lifestyle ng anak niya. oh. Gumagala at bumibili ng luho. So Mm-mm. affected siya nung lifestyle at nag-aalala siya. Yes. Nag-aalala siya na sa wala lang, baka sa wala lang mapunta yung pinagtatrabahuhan nung anak niya. Mm-mm. Pwede niya kasing ano yun sabihin sa anak niya kung gaano siya ka-concern. Yes, yes.
malaking bagay yon at mas mapapalapit yung kalooban ng bata sa inyo. No, maganda yon. Sana nga ay ma-accomplish nyo yun, ano? At i-follow up nyo, inform nyo kami kung sakaling may mga updates pa patungkol doon, ano? Pero alam mo, Ate Sally, maganda yung na-point out mo rin na may mga bagay na importante talaga. Dapat matutunan natin maging disiplinado sa paggastos. Kung ano yung mahalaga lang, yun lang ang maging matugunan natin na pangunahin, ano? Kailan ba masasabing ang luho ay masama? Hindi naman laging masama yung luho, di ba? Okay. Kuwari, paminsan-minsan, lilibre mo yung sarili mo. Parang maramdaman mo naman na meron kang life, meron kang kinita, meron kang reward sa sarili. Kailan magiging sobra yon? Kung naging bisyo. Ah! Kasi may luho kasi na dahil wala ka nito, kaya nire-reward mo yung sarili mo. Pero yung kung luho ay naging bisyo, parang every month may bago akong damit, every month meron akong signature na ganito, yung ganun ba? Oo, tsaka kapag luho na siya, kapag yung basic needs mo, napapabayaan mo na rin. Ayan, oo. Na i-give up mo yun. Oo. Wow. Ako, madami Pero kailangan ma-define din yung luho na yun eh. Oo. Baka naman, ibig sabihin pag may luho ka, meron kang talagang resources mo. Dapat akma dun sa luho. Kaya dapat matuto kang mag-budget, ano? Parang pinaplano mo yung mga gastos sa mga bahay, sa mga importante. Kung hindi makikita yung halaga na iyong ginagamit sa pagtustos ng mga bagay na ganyan. Ako natutunan ko na, yung kapag nag-budget ka pa lang, kuwari gulay, kuryente, mga ilaw, ganyan, pati yung gas, pagka binudget mo pa lang ganun, makikita mo, ay, kapresyo na pala na ito yung binibili kong signature na ganun. Makikita mo eh. Sana nga magtutunan nila eh. Tsaka makikita mo rin kung talaga nililista mo. Ako nilista ko, yung palang gastusin namin more on, kunwari, sa pagkain. O kaya more on, yung pagkain ba namin healthy. Yung mga ganon, nagkakaroon kami ng ganong isipan. Actually, concern ko din yun sa mga anak ko eh. Kasi single pa rin sila, sa amin pa rin sila nakatira. So, hindi sila nagkakaroon ng kamalayan na yung total gastos pala nila ganito. Pero matututunan din nila yan, ano? Eventually. Matututunan din nila. Lalo na nung nag-condo na yung mga anak ko, malayo kasi pinagtatrabahuhan. So nakita nila, ay ganito pala yun. Well, so, ganito. Pag-pray natin to, Ate Sally, ang ating mga kaagapay, sila na mga nag-send ng questions, mapag-pray natin. At idulog natin sa Panginoon dahil malaki ang magagawa ng Panginoon patungkol dito sa mga problema ang ating natalakay ngayon. Kaya inviting kita, Ate Sally, na please pray for these people that we have right now. Aming Ama sa langit, napaka-pribilehiyo na ikaw ay makausap. Lahat, Panginoon, ng mga nagbigay ng kanilang concern at naghahanap ng kasagutan. Sa iyo po namin sila itinatalaga, O Diyos, upang magkaroon sila ng relasyon at bukas ang komunikasyon para sa iyo. Panginoon, sa mga buhay may asawa, napakaraming challenges, mga misunderstandings, mga concern sa pera. Ganon din po, Panginoon, concern para po magkaroon ng tunay na pagsasalong buhay sa pagbuo ng pamilya. Itinataas namin lahat ito, Panginoon, na concerns. Maging mga concern po sa mga anak. Talagang hindi po madali ang buhay. Ngunit mayroon kaming isang dakilang Diyos na tunay na gumagabay. Panginoon, ituro mo din po sila sa tamang mga professional help na kanilang kailangan upang ang relasyon o ugnayan sa loob ng tahanan, anuman ang kanilang pinagdadaanan,
yung meron pong concern sa pagtitiwala, concern, Panginoon, kung papaano bubuuin o magkakaroon ng restoration, Panginoon, at reconciliation. Yes. Sa nalamatan na relasyon. Ikaw, Panginoon, ang aming pinagkakatiwalaan sa lahat ng pagkakataon, sapagkat nasa iyo lahat ng kasagutan. Let your Holy Spirit, O Lord, mightily, powerfully move in them. At Panginoon, sa mga challenges na hindi kayang pigilan ang sarili sa paggawa ng kasalanan, sa iyo din po namin ito itinatalaga. Sapagkat you have died, ikaw ay namatay sa krus sa lahat po ng uri ng kasalanan. At ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming panalangin sa lahat ng aming tagapakinig at sa lahat ng mayroong mga ganitong concern. Quality of life para sa kanila, kalidad na isang pamumuhay sa gitna, Panginoon, ng problema, ng adiksyon, ng kawalang pera, ng kawalang pagkitiwala. Salamat, O Diyos. Buong buhay namin ang aming itinatalaga sa iyo. Pati po sa Heartline, Panginoon, maging matagumpay na daluyan ito ng pagtulong sa lahat ng nanghahanap din po ng kasagutan. We pray this in Jesus' name, sa iyong tanging pangalan, O Diyos. Amen. Amen. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga iyon. Salamat sa prayer, Ate Sally. Thank you. Nako, laking blessing na narinig namin ang inyong wise na advice dito. Wow, thank you, Ate Sally. Ay, for the last Salamat time. din. Salamat din. Of course. For the last time, yung contact number niyo para maalala po ng mga agapay natin. Sally Ladignon, 0917-848-8635. At kung may makikipag-meet sa'yo, pwede kang i-meet sa Victory. Saan yun? Yes, sa Back to the Bible, tuwing Monday. Yun po yung libre ko sa hapon. At sa face-to-face po yun. Ganun din po pagka Sunday sa Victory Katipunan sa UP Town, dito sa Dilim. At online, ganun din naman. Tuesday hanggang Friday po. Ayan. Wow, thank you very much, Ate Sally. And thank you for the time, mga kaibigan. Salamat at palapakan natin, Ate Sally. Yay! Yeah. Gusto ko rin anyayahan sila yung mga merong interest na mag-aral ng counseling. Ayan. May mga offer kasi ang Alliance Graduate School na civil programs, gaya ng Master of Arts in Counseling. CHED approved po ito. Meron ding other civil programs like Master of Arts in Biblical Studies, in Pastoral Studies, in Christian Education, at saka po sa Pastoral Studies din may mga master's program sila. Wow. Thank you. Kasi hindi pa late. Hanggang July 5 po, nag-aano sila for admission. Yun. Visit lang po niyo yung FB page nila, Alliance Graduate School. Okay. Well, hopefully, dahil kasi ganun, nakakatuwa naman na malaman yun. Ma'am Ana, Ma'am Ging, Sir June, yan, yung mga maging professor po namin. At sila talaga naka-inspire sa amin na mag-continue ng counseling. Thank you very much po sa inyo. At yan, mga kaagapay, salamat sa mga kasama natin dyan sa Alliance Graduate School. Ito si Ate Sally, thank you very much sa inyo, no? Pero alam mo, Ate Sally, siguro dito ko na lang i-close na ito na ang ganda na ating diskusyon. Merong isang matingkad na tema dito. Yun yung kailangan nating matutunang humingi ng professional help. Sa research kasi, ang mga Pilipino ang pinaka-reluctant, pinaka-ayaw na humingi ng professional help for some reason. Pero siguro dahil kasi palakaibigan tayo. Pero iba yung professional na perspective. At sana ma-encourage namin kayo mga kaagapay
na patuloy na humingi din ng professional help at hindi ito taliwas sa salita ng Diyos. Ano? Sa salita ng Diyos, tayo ay binibigyan ng kakayahan, ng gifting ng mga bawat isa. At isa sa mga gifting ay yung encouragement, the gift of encouragement, which is counseling, which is the one yung kung paano ka magbigay ng strength sa iyong kapwa. So, please understand, may mga pagkakataong kailangan yung ma-benefit dun sa gifts ng mga kapwa din natin. Di ba, Ate Sandy? Yes. Ang unang-una nga ay na-step for self-care Yan. o pagpapahalaga o pagpangangalaga ng sarili is to ask help. Yan. Pero the right help. Oo, the right help. Yung hindi yung laging band-aid. Oo. Kasi, Nilalagay sa diba sugat. parang, ay bahala kayo, magbayaran na lang. Okay. Ay bahala kayo, basta wala na away, forget na lang lahat. Hindi naman pwede ganun lang. No? Kaya kailangan talaga mag-consult po sa professional. Well, mga kapatid, salamat sa inyo at patuloy pa rin kami magiging available sa inyo throughout the week. Ang Heartline ay naririto mula Monday hanggang Friday, alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Tuloy-tuloy po yan at kami po ay kasama ninyo dito. Ako si Kuya Pilo Laharca, si Coach Pilo. Dito ako kasama ng Friday. Makakasama nyo iba naman po sa Lunes, ang panahon ng paghilom. Ibang grupo sa Lunes, ano? Pero kasama nyo si Ate Merlin sa Thursday. Ayan, nakakatuwa yan. Ang grupo ng Youth sa Wednesday at sa Legal naman tuwing Tuesday. Ako naman ay all around dito tuwing Biyernes at alam niyo naman yan. Mga kaagapay, thank you sa inyo. At kung kailangan niyo pa rin ng serbisyong libre online na counseling, bisitahin niyo rin ang aming sponsors na si PACC, which is the Philippine Association for Christian Counselors. Dalawin niyo ang website na philac.org, philacc.org. At syempre, salamat sa mga kaagapay natin para sa broadcast at hindi magagawa ang broadcast nito kung wala sila. Katulad nila Bukawi Transmitter Site, sila Prodtech, Nat Peralta, Benjo Morano, Reggie Villania, ang RTP team na sila Eileen Valdez, Gwen Balatukan at Angelica Calayag. Sa ating engineer, sila Engineer Nads Pagador, JV Tabua, Chris Molina, Michael Lopez at Kayla Escalante. Nako, thank you very much sa inyo. At dito kami patuloy na nagsusustain sa suporta po ninyo. Kung gusto niyo pong magbigay, kung tinatawag kayo ng Panginoon na mag-donate, punta ho kayo sa febc.ph/donate. Dito sa Far East Broadcasting website /ph, febc/ph.donate. Doon po ay pwedeng makatulong sa pagpapagawa po natin ng ating transmitter site. Ate Sally, God bless sa inyo. God bless you all. God bless you, Pilo. Yes, God bless din sa lahat ng mga kaagapay nating nakinig ngayon. And see you next time dito sa Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.